mayroon akong kakilalang Pilipina, pero kapitbahay ko naman to. Sinabihan niya ako na ikuhaan ako ng visa. Pangalawang renew ko na, doon niya na ako linuko. Nakulit ko siya, ilinak niya na ako lahat-lahat. Nagugulan ako noon, naguguluhan talaga noon. Iyak ako ng iyak kasi wala akong alam dito sa Dubai. Kaya madali nila akong linuko. Good evening po. Good evening po. Ano pangalan niyo, ma'am? Yolanda Mariano po. Ilan taon na kayo, ma'am? 54 54 na. Ay, ilan taon na kayo nag-abroad? Magna 9 years na ako dito sa Dubai. Ang pinakamahirap talaga nung dito na ako, lumipat ako dito sa Sharjah. Dito ko naranasan lahat ng hirap dito sa Sharjah noon. Paano hirap? Kasi nung umalis ako sa pagyara sa amon ko, nagpa-cancel kasi ako. Kasi gusto ko nang umuwi, na ayaw ko nang bumalik. Ngayon, COVID, walang flight. Kaya napunta ako ng Sharjah. Pagkatapos nung mayroon akong kakilalang Pilipina, pero kapitbahay ko naman to. Sinabihan niya ako na ikuhaan ako ng visa. Nakuha naman ako ng yung first na visa, kinuha niya ako. Pagkatapos ng pangalawang renew ko na, doon niya na ako linuko. Linuko niya na ako noon. Pagkatapos nung tanong ko sa kanya kung okay na ba yung visa ko. Kasi kailangan ko nang pumasok din ng trabaho, maghanap ng trabaho. Sabi niya, on processing until 3 years. On processing pa rin yun. Ngayon, nung siyempre kinukulit ko siya, ilinak niya na ako lahat-lahat. So ibig sabihin yung kabayang panunod? Oo, kapitbahay ko pa, wala pang iba. Ang masakit doon sa akin, walang iba. Kasi pamangkin niya yung asawa ko. Hindi iba? Hindi iba. Yung matagal din, mga 6 months bago ko sinabi yung kalagayan ko na dito na linuko ako yung tita nila. Naguguluhan talaga noon. Iyak ako ng iyak kasi wala akong alam dito sa Dubai. 6 years ako dito nagtrabaho pero hindi ako lumalabas kasi wala akong day off. Kaya wala akong alam. Kaya madali nila akong linuko. Mga anak ko, sila nagbibigay kasi minsan pag nagigipit sila, may sakit sila, siyempre hinati-hati ko din yung kinita ko dito para mabigyan ko sila ng kunting pera. Pero sila panggalit sa akin kung bakit ako nagpapadala sa kanila, bakit hindi ko inuuna tong sarili ko dito sa Dubai. Kaya doon ako nagpapasalamat sa mga anak ko kasi naiintindihan nila yung kalagayan ko dito sa Dubai. Kung meron po kayong mensahe para sa mga anak ninyo, ano po yun? Sana hindi sila magbago. Yung pagmamahal nila sa akin, yung unawain sila, sana hindi sila magbago sa akin. Hanggang kailangan ko ba kayo mag-abroad? Hanggat matapos ko yung visa ko, kailangan ko talagang tapusin yung visa ko. At uwi na kayo? Siyempre, kailangan ko din maghanap po muna ng pero bago ako umuwi kasi kailangan ko din naman kunting puhunan lang, kahit kunting puhunan lang po. Siyempre, mga anak, mamiss ko yung mga banding namin kasi mga anak ko mahilig silang magbibideo, kayo yun po ang banding namin tuwing linggo kasi yung banding namin yun. Pinagdadasal ko na sana bigyan pa ko ng kunting lakas, tapos sana matapos ko tong visa ko at saka yung mga sana parati kong pinapalaan sa Lord na sana yung mga anak ko hindi sila nagkakasakit, parati silang saka hindi sila mag-away-away. Siyempre nandoon na rin yung hindi nila pagkakunawan minsan. Yun lang parati kong pinapalaan sa sana po sa mga pamilya dyan sa Pilipinas, yung mga OFW katulad ko, hindi lahat ay magandang hindi lahat ng naging magandang kapalaran. Magandang kapalaran katulad ko, hindi medyo maganda.
So sana po lahat ng mga pamilya dyan sa Pilipinas, mga anak, sana maunawan yung mga nanay nyo dito sa Dubai, na hindi sa kahit akala nyo masaya sila kasi nakikita nyo sila sa Facebook, nakangiti sila lahat. Hindi nyo lang alam kung anong nasa loob nila. Siyempre, naiyak ako sa sitwasyon ko, mga anak ko, kung ano ng kalagayan nila. Siyempre, namimiss ko talaga sila. Proud na proud din po kasi nakakatulong din naman po ako sa mga pamilya ko. Yun lang naman po kasi ang pinuntan ko dito para sa mga anak. Ayun lang ma'am, thank you. Naiyak. Pag naalala ko yung ginawa yung tao sa akin, naiyak ako.